Hello po sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat mga katsarang, mga ka-team. Tayo po meron ngayong pag-uusapang isang issue na mainit pa and at the same time, importante sa atin, sa ating mga malimit pumunta ng Japan, sa ating mga gustong makarating ng Japan, sa ating mga gustong makapagtrabaho sa Japan, sa ating mga gustong tour lang, mga 7 to 15 days to 90 days sa Japan, ang gusto lang mag-shopping and everything, kailangan natin ito. So, babahagi na ko kayo ng impormasyon na nakuha natin tungkol dito. Huwag po kayo magkakakalas, dyan lang kayo. Diretso tayo. Pero na akong kilitiw. Hindi ko na akong kilitiw. Sabi, baka daw nakagat ako ng ipis sa pagtulog or something. May sumasakit-sakit siya. Parang palaki siya ng palaki. So, patitingnan na natin. Ayan. Ayoko sanang tanggalin ang salamin ko dahil tayo ay Hagarda Versosa. Pero okay lang, for a change. And kung meron tayong babasahin, edi saka natin susuotin. So yun, tayo po ay ma-expire ng visa. We only have 1 year left para sa mga bago pa lang sumusubaybay sa atin o bago pa lang, ngayon pa lang tayo napanood. Tayo po ay nagtrabaho sa Japan ng 12 taon. Noong 2022, after na mawala ang aking pinakamamahal na ina, nag-decide na akong umuwi. Maraming factors ang bumuo dito, kasama na yung nawalan ako ng konting gana, na mawala ang ina, siya yung inspirasyon ko, siya yung dahilan ng pagkayod ko, parang, yun. And, ang tagal na rin naman, hindi naman tayo bumabata na, so, buti kung tayo 30, 35, ay hindi na po tayo ganun. Tayo po ay 35 and above na. So maraming factors na nag-push para umuwi na tayo for good. And then kumuha tayo ng 2022, I think, ng visa. Or 2023. And it's gonna expire ngayong 2027, 2028. So, gusto ko pa bang bumalik ng Japan sa anumang dahilan, pumasyal, maghanap ng work or something. Gusto ko pa rin. Kaya kinakailangan na naman natin mag-renew. Pero, mag-renew or mag-apply for new kasi hindi naman siya renewable. Ang alam ko pagkatapos, apply ka na lang ulit ng bago. So, hindi talaga siya i-renew mo na lang, mababayad ka na o hindi. Yun ang alam ko, you may correct me if I'm wrong. Siyempre gusto natin makabalik ng Japan ng ura-urada ngayong October or September. Pero siyempre, kailangan natin ng hindi lang mapamasahe kasi panggastos. Yun. Nagkagulatan a few weeks ago. So, hindi natin tinakil to bit. Pero until now, marami pa rin mga nagtatanong. Marami pa rin mga naguguluhan. Because itinaas na po ang temporary visitor visa. Bago tayo lumarga sa mas komprehensibo patanaw tungkol dyan. Ano ba? Ano yung temporary visitor at ano yung tourist visa? Aminin, ang ilan sa inyo nalilito pa rin hanggang ngayon. Alin ba dito yung applyan ko? Yan o ay nag-overlap. Pareho lang or used interchangeably. Pero, kumbaga, mas malawak na termino ang temporary visitor visa. Yung tourist visa, that's the more popular term. Yan yung nakasanayan na natin at yan lagi natin ginagamit. Pero, almost ganun lang. Kumbaga parang sub ang tourist ng mas malawak na temporary visitor visa. Ang tourist visa is basically for leisure, for tourism, for sightseeing, ganon. Ang temporary visitor, mas malawak because aside from tourism, aside from leisure and entertainment and sightseeing, kasama rin dito yung mga medical purposes. You are visiting Japan for medical treatment, or you're gonna visit your relatives and your friends. And what else? Short business transactions or business, attend ka ng mga business conferences.
Yun. So, kumbaga, mas malawak ang temporary. Ito yung temporary visa, kasama na din yung tourist visa. Mas kilala nga lang natin ang tourist visa. Now, my first visa noong 2010 was temporary visitor, a visiting relatives visa. Yan. So, yun ay 90 days. Ang tourist visa ay 15 to 30 days. Ang tourist visa, if I'm not mistaken, is 15 days. On a single visa. Pag multiple visa yung hawak mo, that's 30 days. Yun ay temporary and tourist visa, yun ang pinag-uusapan natin. Pero kung visiting relatives visa, you got invitation from your sister or from your friends, ay meron niyang 90 days. Yung sa akin, na-extend ko pa ng another 3 months. Yes, 90 days is okay. Na-confuse ako. So, na-extend pa ako ng 3 months. Yan. Mabuti nang inulit natin at baka may nasabi tayong hindi tama. Okay? So, yun. And, balik tayo doon, umuwi na tayo for good. Actually, pabalik-balik tayo, nakatatlong balik ulit tayo. Yun yung maganda ron. I went home for good and to enjoy. Hindi man laging pera nakukuha yung enjoyment, mga friends and family nandyan. Minsan walang ulam pero masaya ka pa rin, di ba? At least nakapahinga ka na. Yun na talaga yung gusto ko noon makapahinga na. Tapos wala akin ay dinadalo ko siya actually araw-araw. Halos. So yun ang, that gives me happiness. Siyempre kulang. Mas kompleto yung happiness pag may pera. Saka natin pag-uusapan. Yan, naniniwala ba kayo? Importante yung pera para sumaya. Okay, so, yun. Yun. So, nung umuwi tayo, 2023, kumuha na nga tayo ng visa dahil gusto ulit natin makapasyal sa Japan. Actually, yung first natin ay sponsored yun ng ating kaibigan na si Erlinda Ponce. If you are interested na magkaroon ng mga student visa, matuto ng Japanese, magkaroon ng extra work sa Japan, sa mga permanent visa holders, pwede kayong pumunta sa kanya and matutulungan kayo. Just visit her office. Erlinda Ponce Sumura. Sabihin nyo lang na binanggit ko, sinabi ko. And then yung sunod natin ay regalo din sa atin ng ating kaibigan. Pag mabait ka kasi, di ba, yung may puso ka sa friendship, may kita nila na meron kang puso sa tumutulong ka rin or something like that. Mahal mo magulang mo, and mahal mo pamilya mo, and then maayos naman yung mga ginagawa mo, ay may mga regalong dumarating. Mga bahagi ng blessings mula sa Panginoon. So may nagbigay ulit sa atin ng free ticket nung umalis tayo after nung una nating bakasyon. And then nakatatlong alis na tayo. So thank you sa ating kaibigan. Ayaw niyang paalam kung sino siya. Okay. So ngayon, pa-expire na yung ating visa. Kailangan natin kumuha ng bago. So, from 3,000 yen to 12,000 yen na. Ang laki. Magkano 12,000 yen? Siguro mga 5,000 plus pesos. From 3,000 yen, magkano lang yung 3,000 yen? Mga 1,200 or something. Yun, para lubos yung maunawaan ito. Share ko sa inyo. Ayan, so nagsimula po yan ng July this year. Ang magandang balita niyan, yung itinaas na yan, yung 3,000 to 12,000 something na yan, libre pa rin ang Pinoys. Naman, palakpakan tayo. Hindi po kasama mga Pilipino. So, maaari may magtanong, bakit? Bakit hindi tayo kasama? At parang ang China, India kasama. Because, kumbaga sa samahan, meron lagi mga exchanges of business ventures. Meron mga coordination, may mga cooperation, may mga arrangements. Like gusto nilang maraming plano ng Japan na sa Pilipinas, like yung manpower and everything. So may mga ganon. So siguro yun ang isang dahilan na nabasa ko rin sa isang article na hindi ko na lang matandaan. So,
Yan po ay, sandali, wag agad maglulundagan sa tuwa. Yan po ay sa tourism area. Kumbaga sa tourist visa at saka sa temporary visitor visa, libre pa rin. Libre pa rin hanggang ngayon na sa loob na ng 28 years or something. Yun, parang ganun nga, parang 28 years. Ay, yun na yun, hindi nagbago. Yung 3,000 and something na sinasabi natin, pwede pa rin umepekto sa Pinoys sa ibang visa. Yan ay napanood natin sa isang interview sa tagapamuno yata ng samahan ng mga travel agency, if I'm not mistaken. Hanapin ko yung video at itatry natin insert later on. So yung mga, ano yung mga visa ibang yun? So yun yung mga nag-apply for permanent visa, yung mga student visa holders, yun yung mga yun. Yun yung mga kasama sa mga tumaas or tinaas. Okay? Yun. Now, yung visa, libre. Pero may mga bayarin pa rin tayo. Because yung processing fee, bukod yun, magbabayad tayo sa VFS. Dati, di ba, may mga agencies, ako, saan ba ako? Rally Tours yata? I don't know. Before, somebody told me na pwede pa rin dumaan doon. So sila maglalakad, sa kanila ka rin magbayad. Kaya lang madadagdagan yung gastusin or something. Pwede ka naman dumirekta online or bumisita ka sa VFS office. Yun. Para makuha mo na. I think that's 600 to 800 pesos. Hindi ko lang kung tumaas na. Yun, parang ganun. Basta not exceeding, sure ako dyan, not exceeding 900 pesos. And dun lang tayo gagastos. Yung visa itself is free para sa ating lahat. Okay, fortunately, nakita ko yung isang video. Panoorin natin to. Hindi ko magets yung temporary visitor. Anong difference nyo dun sa tourismo? Okay. Parang pareho lang. Never, hindi talaga libre. Libre ang visa fee, pero dahil may BFS tayo, we have to pay the service fee of the BFS who's processing the Japan visa, which is around 900 pesos. There was a time na sobrang laki pa nga yan dahil nagkakahirapan kumuha ng visa or ng appointment. You have to get the rush fee or the premium fee, which is aabot ka ng 10,000. But anyway, in terms of visa fee, tuloy ang ligaya, walang increase, libre pa din, but you still need to process it via BFS. Yung visa itself, walang bayad yun ever since. Libre yun na binibigay ng Japan Embassy. Ang binabayaran natin is the service fee of a third-party handler processing the visa for you. So ano yung inanunsyo earlier na ang single entry, naalala ko yun single entry naging this ganito. refers to the other visa. Yan yung yan yung mga non-temporary visa. Ito yung mga student visa, permanent residence visa, yung mga ganong visa. But it doesn't affect the tourists in general. Ayun. Yan, okay. So, sana nabigyang linaw yung ating punto ng video na napanood natin. It confirms na totoo yung ating information na nakuha. So magandang balita yun para sa ating lahat. Magandang balita sa mga gusto lagi bumisita ng Japan o sa mga gusto bumisita sa mga relatives and friends sa Japan. Na nananatili pa rin pala itong libre at babayad lamang tayo sa third party na kagaya ng VFS para siya magproseso or mag-handle ng ating mga papers para ma-approve at mabigyan tayo ng visa papuntang Japan. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Siyempre, ano ba ito sa Haragudu ko sa at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world to pathology pa more and more and more. Thank you.